Ngayong nakadetina na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution sa Netherlands, inaasahang haharap siya sa pre-trial chamber ng International Criminal Court sa mga susunod na araw. Kaugnay yan ng kinakaharap niyang crimes against humanity dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. May report si Marisol Abduraman. I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, so be it. Kung ganun ang destiny ko. Mensahe yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ibinabiyahe patungo sa The Netherlands. Mag-alas 12 kagabi oras sa Pilipinas. Lumapag sa Rotterdam Airport ang eroplano. Doon sinimulan ang pag-turnover sa dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Sinuri rin ang kalusugan niya. Mula airport, ibinyahe si Duterte sa The Hague Penitentiary Institution. Sa kanyang pagdating, sinalubong ng ilang taga-suporta at kritiko. Ayon sa Philippine Embassy sa The Netherlands, nagbigay sila ng winter clothing at care packages kay Duterte at iba pang sakay ng eroplano. Inisyuhan daw ng 2-day visa ang mga kasama ni Duterte para mabigyan sila ng sapat na oras para makapagpahinga. 15-day visa naman ang ibinigay kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea bilang legal counsel ni Duterte. Lilitisin si Duterte ng ICC para sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang madugong giyera kontra droga kung saan mahigit 6,000 ang namatay. Patuloy na naghahanda ang legal team ng dating Pangulo. Ang pangunahin nilang misyon, mailabas ng piitan ang dating Pangulo. Pagdating namin doon, we can ask for his release, temporary release. So. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, ang pagkakaaresto kay Duterte ay isang mahalagang development sa paghahanap ng hustisya ng mga biktima. International law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail. Sa mga susunod na araw, inaasahang haharap si Duterte sa ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maaaring susunod na ipapaaresto si dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa na nagpahayag ng handa sa pag-aresto. Pati si dating PNP Chief Oscar Albayalde na hininga namin ng pahayag. Si Vice President Sara Duterte naman dumating na rin sa The Netherlands pasado alas 4 ng madaling araw oras sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ng bise na nakatakda siyang kumausap ng mga abogado roon. Dadalo rin siya sa serye ng mga pulong habang naghihintay na makabisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, nagpapasalamat ang bise sa mga Pilipinong nagpaabot ng suporta at panalangin para sa ama at sa kanilang pamilya. Ang kapatid niya si Congressman Paulo Duterte may travel clearance mula Kamara para magpuntang The Netherlands at Japan. Wala pang impormasyon kung bumiyahe na siya. Dito sa Pilipinas, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ng dating Pangulo mula Metro Manila, Visayas at iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang ilang kaanak naman ng mga biktima umuno ng extrajudicial killing sa naging kampanya kontra droga ni Duterte masaya sa pag-usad ng kaso. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa raw muling nakikita ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea si dating Pangulong Duterte mula nang dumating sila sa The Hague sa Netherlands. Where are the laws where he is right now? Tiniyak daw sa kanila na dadalhin si Duterte sa ospital pero nang tanungin niya ang pangalan ng ospital, wala raw detalyeng naibigay sa kanya. Nagpunti rin daw sila sa The Hague Penitentiary Institution pero sabi raw ng reception staff, walang Rodrigo Duterte sa pasilidad. Magtutungo raw sila sa ICC para tanungin ang kinaroroonan ng dating Pangulo. Sasampahan ng reklamong direct assault ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia. Dahil yan sa pagpupok niya ng cellphone sa ulo ng isang babaeng miyembro ng PNP Special Action Force habang nasa Villamor Air Base. Inilalayo na noon ng mga pulis ang maginang Hanilet at Kitty Duterte mula sa dating Pangulo para maisakay na siya sa eroplano. Nagtamo ng malaking bukol
ang hindi pinangalanang pulis. Nakita ring nanulak si Honilet ng ilang pulis. Sasampahan naman ng obstruction of justice si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Git ni CIDG Chief General Nicolas Torre, kailangan na niyang manindigan dahil umabot na ng 12 oras mula nang arestuhin ng dating Pangulo bago siya maisakay sa eroplano. Grabe ang demands nila kung ano mga demands eh. They want to be examined in a hospital of their choice. They want to be examined by a doctor of their choice. Masyadong over the top ang demand. Dumarating sa punto talaga na kailangan we put our foot down. And I did. Alangan naman na sila masusunod. Kasi kung sila masusunod, hindi talaga sasakay yun eh. Pinapasagot ng Korte Suprema sa loob ng 24 oras ang ilang opisyal kung bakit hindi dapat pagbigyan ng petisyon para sa writ of habeas corpus ng tatlong magkakapatid na Duterte. Kinonsolidate o pinagsama-sama na ang mga petisyon ni na Congressman Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte na hinihiling na iharap sa Korte Suprema ang kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa pinasasagot sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil at CIDG Chief Nicolas Torre III. Wala pang tugon ang mga respondent. Dahil sa nag-viral na paninipa at pagkakapatay sa isang pusa, natunto ng isang Chinese national na overstaying nasa bansa. Sa Facebook page ng Cara Philippines, makikita ang litrato ng pagsipa ng lalaki sa pusa. Dahil sa kumalat na larawan, chinek ng Bureau of Immigration ang kanyang record at nabistong May 2023 pa nang pumunta sa Pilipinas ang sospek pero hindi na ito in-extend ang tourist visa simula noong September 2023. Naresto siya at maharap sa deportation case. Para hindi mapag-iwanan sa artificial intelligence, balak ng DepEd na bigyan ng 200,000 guro ng libreng training para makapag-upskill sa AI. Yan ang report ni Mark Salazar. Sa mga paaralan, bukod sa face-to-face na pagtuturo, uso na ang online teaching. Ika nga, blended learning. At ngayong meron ng AI o Artificial Intelligence, mismong Department of Education na ang nagsabi. The use of AI will be mandatory. So, ang gusto natin, lahat ng teachers natin can be AI savvy. Kaya ang math teacher na si Irene, nagkusa na raw mag-aral ng AI. Pag ikaw teacher, wala kang alam about sa AI, maanuhan ka ng mga estudyante. Minsan yung mga bata ngayon marunong na talagang gumamit ng AI. Tapos maluloko kayo. Yeah, pag hindi mo alam yung mga ganun. Si Teacher Daisy matagal na raw AI savvy at itinuturo niya rin daw sa mga mag-aaral ang ethical use o responsableng paggamit ng AI. In the field of research, kailangan i-cross-check nila yon. So, may ibibigay yung mga AI na mga information. So, ikaw, bilang isang estudyante, bilang isang professional, kailangan mo i-cross-check yung validity and accuracy ng information na binibigay po ni AI. Ayon sa DepEd, magbubukas sila ng 200,000 slots para sa libreng training ng AI. Upskill para sa mga guro, katuwang ang isang online professional platform. In the past 10 years, about 40% of our roles and skills changed. In the next 5 years, we expect that to go up to 70%. Ang hiling lang daw ng mga guro, guidelines at standard na susundin para magamit ang AI sa pagtuturo. Kamakailan, inilunsad ng DepEd ang Education Center for AI Research na anilay kauna-unahang hub para sa AI research sa edukasyon sa bansa. Makatutulong daw ang center sa pagbuo ng AI-driven tools na mapapahusay pa ang pagtuturo, pagkatuto ng mga estudyante at pamamahala sa paaralan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang buwan bago ang eleksyon 2025, tuloy sa pag-ikot ang mga senatorial candidate para ilatag ang kani-kanilang plataforma. May report si Marie Zumali. Pagtutok sa resiliency program sa panahon ng sakunang isinulong ni Benhur Abalos.
Pambansang minimum na sahod ang tinalakay ni Jerome Adonis sa mga manggagawa. Si Bam Aquino sinabing tututukan ng karapatan ng IP community sa Cabadbaran City. Pananagutan at karapatan naman ng mga katutubo ang ipinanawagan ni Roberto Balyon. Sa isang forum, itinulak ni Teddy Casino na pataasin pa ang sahod ng mga guro. Si Norberto Gonzales, compulsory military service ang nais. Paggawa ng political party reform law ang tinutulak ni Raul Lambino. Paglaban sa panggigipit sa maliliit na driver naman ang isinulong ni Liza Maza. Sa Quezon, binigyang halaga ni Ping Lacson ang papel ng mga kababaihan sa lipunan. Pagpapalago ng turismo naman ay binida ni Senador Lito Lapid sa Tacloban City. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nawawalang tripulante na bumanggang container ship sa England, United Kingdom. Kumpirmadong Pinoy ayon sa Department of Migrant Workers. Nakausap na rin ng DMW ang may-ari ng barko at pamilya ng Pilipinong nawawala. Nailigtas naman ang 8 pang tripulanteng Pinoy. Nitong Lunes, bumangga ang container ship na Solong sa nakaangklang oil tanker na Stena Immaculate. Dagdag singil ng Manila Water ipatutupad sa April 1 kung kailan tag-init na. 4 na sentimo per cubic meter ang average rate hike. North Avenue Station ng EDSA busway na nakakabit sa isang mall, binuksan na ngayong araw. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinalakay ang ilang mabibigat na issue at hamon sa paparating na eleksyon sa huling bahagi ng Metro Manila leg ng GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series. Sa harap ng mga estudyante mula sa 17 universidad at kolehiyo sa NCR, tinalakay ang problema ng sistema ng eleksyon sa Pilipinas, vote buying at vote selling, ang kapangyarihan ng mga Gen Z voters sa eleksyon, at pag-evolve ng communications technology. Dr. Jose Rizal wrote these words, "Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan." We are hopeful you will join us in upholding an honest and truthful election, and further join us in our fight against misinformation and disinformation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.